rejoice in His presence. Hallelujah! Tayo pong lahat ay magpuri po sa ating Panginoon. As for me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah! Hey! Come on, church, let's all together rejoice. Hallelujah! Hey! As for me, I found me. As for me, He took me home. As for me, He gave me a family, and I never walk alone. In my life, I've sought to blessing, and in heaven is a great reward. As for me and my house, we're gonna serve the Lord. Come on, praise church. As for me, God came and found me. As for me, He took me home. As for me, He gave me a family, and I never walk alone. In my life, I've sought the blessing, and in heaven is a great reward. As for me and my house, we're gonna serve the Lord. I've got Jesus, Jesus, goes before His song. He lifts me above the world and all. God is in the house, there is no doubt. God is in the house, and give me as for you, for me, we're gonna serve the Lord. I've got Jesus, Jesus, goes before His song. Come on, praise church. Hey! Above the world and God is in the house. God is in the house, there is no doubt. God is in the house, and give me as for you, as for me, we're gonna serve the Lord. As for me, God came and found me. As for me, sabay-sabay pa tayo umawit sa Panginoon. And I never walk alone. In my life, I've sought the blessing, and in heaven there's a great reward. As for me and my house, we're gonna serve the Lord. As for me, God came. As for me, He took me home. As for me, He gave me a family, and I never walk alone. Hey! In my life, I've sought the blessing, and in heaven there's a great reward. As for me and my house, we're gonna serve the Lord. Come on, praise Jesus, I've got Jesus. I've got Jesus, Jesus, who goes before His throne. He lifts me above the world. God is in the house. God is in the house. There is no doubt. God is in the house. Give me God. As for you, as for me, hey, we are gonna serve the Lord. God, Jesus, Jesus, hey, come on, praise church. Above the world, God is in the house. God is in the house. There is no doubt. God is in the house. Give me God. As for you, as for me, we are gonna serve the Lord. God is in the house. There is no doubt. God is in the house. Give me God. As for you, as for me, we are gonna serve the Lord. God is in the house. There is no doubt. God is in the house. Give me God. As for you, as for me, we are gonna serve the Lord. Sige pa, malakas mo palakpak para po sa Panginoon. God is in the house. Hallelujah. 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 Amen, church. Hindi mo ba natin malakas mong palakpakan ng Panginoon? Happy Family Sunday. Pakisabi po sa katabi natin, Happy Family Sunday. We celebrate each and every family
As for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Amen po ba? That is the battle cry ng lahat po sa atin. Na ating pong pamilya ay kasama po nating maglingkod at sumamba po sa Panginoon. We thank the name of Jesus. Hallelujah. I just wanna speak the name of Jesus over heart and every heart. 'Cause I know there is peace within your presence.
church. Come on, church. I speak Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we lift your name in the highest. Come on, praise church. Shout your praise to the King. He deserves our praises. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus is Lord. Come on, praise Jesus all together now. Let us all declare. Come on, boys. Shout Jesus in the highest. Shout Jesus from the mountain. Jesus is Lord. Jesus is the darkness in the rain. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Oh, lift your voice. Come on, praise church. Lift your voice to the King. Praise your name. Praise his name. Sige po, isang malakas na palakpak po muli ibigay po natin sa Panginoon. Thank you, Jesus. Sige po, papurihan po natin ang Panginoon. Nakakatuwa po ang Lord sa umaga pong ito at tayo po ay nandito at nagkakatipon. No, sinasabi po ng Psalms chapter 100 verse 4, Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Pwede bang purihan po natin ang Panginoong Jesus? Hallelujah. Ano mang kabigatan, ano man pong gumugulo sa ating isipan, iwanan po muna natin siya at itoon po natin ang ating puso sa ating Panginoong Jesus. Lahat po tayo naghahanap ng presensya ng Panginoon. Kaya this time po, tayo pong lahat ay mananalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat po, God, sa biyaya niyo, Panginoon. Biyaya ng buhay, biyaya ng pamilya, biyaya ng hanap buhay, biyaya ng pag-aaral at kalusugan, Panginoon. Father God, sa oras pong ito, Panginoon, ipinapalinis po namin sa inyo ang aming puso't isipan. Yes, totoo pong may mga struggles, may mga challenges, O God, pero this time kayo lang po yung mabida, Panginoon. Kayo lang po yung ma-focus po namin sa aming mga puso, O God. So thank you ng marami, Panginoon. Holy Spirit, paspasan niyo po kami, O God, upang masapo po namin at maging handa po ang aming puso't isipan na tumanggap po mula sa iyo, O God. So pagpalain niyo po ang aming service, O God. Kayo lang yung ma-honor, kayo lang yung mag-glory, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag. Liwanag sa dilim. Whoa, turing ang iyong sariling naghahawi ng ulap sa kalangitang kulimlim. Kampanang yayanig sa bawat nilalang, magigising ang lupang kulang sa dilig. Ikaw ang magsasabing kaya mo to, tulad ng isang tanglaw sa gitna ng bagyo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag. Liwanag sa dilim. Harapin mo, magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Oh,
Lord, thank you, Jesus. Nakakatuwa pong tingnan yung mga seniors natin kanina, ano po, habang nagdi-discuss po sila, ano po. Hindi ko alam kung may pinag-uusapan talaga sila, pero masaya sila. Inang masisigurado ko po sa inyo, ang saya-saya po nila. Palakpakan naman natin yung ating mga senior citizen, ano po, sa kanilang pagsasama-sama. Pagkatapos, ang dami na rin natin mga young married couples, ano po. Sobrang nakakatuwa po pag sila Ricon, sila Rocky, ano po. Mga ano to, no, mga kasalukuyan nangangarap, patuloy na bumuo ng maayos na pamilya. Palakpakan natin yung mga young married couples natin, ano po. Sa itaas natin, andun po yung mga kids, saka yung mga dati po nagagather lang doon mga kids. Ngayon po, ang dami rin na pala talaga natin mga young professionals, ano po, na talagang nangangarap, patuloy na nagsisikap. Talagang kitang-kita natin yung pag-asa, ano po, na may malaking mangyayari. And sino makapagsasabi, ang pinakamalaki talaga nating crowd, ang mga kabataan, ano po, na ngayon pa lang naniniwala tayo, nako, merong malaking mangyayari na pag na-equip natin sila, naturuan natin sila. Malakas na palakpak nga po sa bawat isa. Thank you, Jesus. Tingnan niyo po, no, ito yung pagkakasama. Yes, different network tayo. Pero ang sarap pala na may pinupuntahan ka na nakikater talaga yung needs din natin in a sense ng couples, ng seniors, ng kabataan, ng young professionals, ng mga kids. Gusto niyo po bang maulit ito? Can I hear amen? Mamaya, uulitin natin ito. Hindi, sa next month na po. Pero siyempre, lalagi pa natin gagandahan. Ano po, may mga coffee siguro tayo. Sa mga kabataan, magpapahampas palayok tayo. Okay ba yung Pastor JR? Ano po, magpapahampas palayok tayo. Ang ganda lang po, ano, na ang mga bagay nito is, naniniwala tayo, disenyo ng Diyos, upang lahat tayo ay tumatag sa ating relationship kay God at sa ating pamilya. Okay? Pray muna tayo. Father God, we commit to you our time together. Help us to build a strong and happy family, O God. In Jesus' name, amen at amen. Total, pamilya naman po ngayon, ilaan natin yung pagsimula natin. Ilan sa inyo po ang nakapakinig na ng kwento ng Three Little Pigs? Ano po? So tingnan niya natin. Si Owie sana ang pagkikwentuhin ko nito. Kaya lang nasa kids church siya po ngayon. Three Little Pigs, ano po? Tukol yan sa 3 baboy na nagtayo ng chicharonan, ano po? Hindi. Chicharong baboy, ano po? Hindi ba yung una nagtayo gamit straw? Yung pangalawa gamit sticks. Ano po? Pangatlo? Bricks. Wow! Kamisado ng mga kids. So, alam naman natin, kaya lang may big bad wolf, ano po? Hinipan lang yung sa straw, wasak agad. Hinipan po yung sa sticks, wasak agad. Pero po, nung hinipan po yung yari sa bricks, hindi po nawasak. Kasi po, yari ito sa matibay na sangkap, yari ito sa matibay na kagamitan. Lahat tayo nagbubuo. Hindi lahat ng ating binubuo ay tatayo. Depende ito sa ating pundasyon. Alin sa mga ito ang binubuo mo ngayon? May iba sa atin nagbubuo ng karir. Walang masama, pero hindi ito ang buong buhay natin. Maaring ang iba nagbubuo ka ng pangarap mo ngayon, maaring iba nagbubuo naman ng kabuhayan. Walang masamang magbuo. Pero see to it, ang binubuo mo ay nakatayo sa tamang pundasyon. Hindi nakikita, pero yan ang pinakamahalaga. Can I hear amen? Definitely lahat tayo may binubuo. Sana buuin natin sa matatag na pundasyon. So this is our topic for this morning. Ano po? Pamilyang buo at nagkakasundo. Yung iba sa atin magbubuo pa lang. Nandiyan ang mga kabataan. Yung ginagawa mo ngayon ay may malaking epekto sa itinatayo mo bukas. Ngayon pa lang may itinatayo ka na. Kapag hindi natin sineryoso ang mga bagay na ginagawa natin ngayon, affected ang ating kinabukasan. May iba sa atin, ando na. Nakabuo na kayo, pero paano nyo isusustain? Paano nyo i-empower? Pastor,
single parent po ako eh. Paano yon? I believe still, pwede pa rin tayong maging buo. Pwede pa rin tayong maging buo na ang Diyos pa rin yung kasama po natin at tutulong sa atin. Maaring may pinasok ka at ginawa na hindi mo naman gusto, hindi mo nais. Pero hayaan mo naman, nasamahan ka ng Diyos. At maaring iba sa atin, maaring hindi ikaw mismo yung kabuuan, pero tumutulong ka magbuo para sa iba. Pangarapin ho natin, magtayo ng pamilyang buo at nagkakasundo. Okay? So, talakayan natin kasi si God naman ang may blueprint at may disenyo ng pamilya. Kasi tingnan nyo po kapag maayos ang pamilya, nakalalamang maayos ang barangay natin. Pag maayos ang barangay natin, maayos ang syudad natin, maayos ang pamahalaan natin, maayos ang mundo natin. Wala akong nakitang institusyon na hindi pamilya ang bumubuo. Kaya mga kapatid, this is somehow a great challenge for us. Tumulong tayong magbuo. Halimbawa, ngayon pa lang, medyo napipikon tayo sa nangyayari sa paligid natin, sa pamahalaan natin, sa sistema ng politika natin. Maaring hindi ka magaling na senador, maaring hindi ka magaling na congressman or mayor, pero kung magiging mabuti tayong tatay, nanay, at mga anak, may malaki tayong maitutulong sa ating pamahalaan. Malakas na palakpak ibigay natin sa ating Panginoon. Again, we are not perfect, pero inaayos po natin ang mga bagay na ito. Okay? So, number 1, tingnan natin sa blueprint, ang Psalms 127, ang sumulat niya si King Solomon, master builder. Siya yung gumawa ng temple ng Jerusalem. Siya po yung nagtayo din ng palasyo niya. Ang galing na architect ni King Solomon, alam niya ang pagbubuo, pero dito niya sinabi at kinuha yung pagbubuo ng pamilya, even ng syudad, sa Psalms 127. Okay? So, tingnan natin, number 1 is this. Ang pundasyon ng maayos na pamilya ay hindi pera, hindi trabaho, hindi influence kung sa ano pa mang bagay. Ang pundasyon ng maayos na pamilya ay pananampalataya sa Diyos. Pananalig sa ating Panginoon. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. So, ang idea, yung house na binabanggit po dito, is tumutukoy ho talaga sa pamilya, more than sa bahay lang. Na maliban ang Diyos ang tumulong sa iyo, o tingin mo na po kayo sa akin, pwede kang maging pinakamayamang pamilya, pwede kang maging pinakasikat na pamilya, pero kapag hindi tayo nakatuntong sa Diyos, mawawasak ang sikat na pamilya, mawawasak ang mayamang pamilya kapag hindi ang Diyos ang pundasyon. Kaya itatayo natin, narito yung mga kabataan ngayon na magtatayo pa lang in the future, maliwanag agad sa atin, ang papasukin natin ay disenyo ng Diyos. Hindi ito naisipan mo, hindi ito naisipan ng gobyerno, hindi ito naisipan ng simbahan o ng paaralan. Ang totoong nakaisip at totoong may design ay ang Diyos. Kaya sa totoo lang, may laban ang isang tao at pamilya kahit gaano kahirap, basta nakatuntong siya sa pundasyon, walang iba kundi ang ating Panginoon. Tingnan natin to. Sige po. Wow. Ang pamilyang buo at nagkakasundo ay nakatuntong sa pananampalataya sa Diyos na may akda ng pamilya. Okay? Nako, pasensya na po kayo ha. First time kong gumamit ng Canva. So sa susunod, baka igawin natin lang picture po uli. Basta ang point lang ho natin is this, hindi ka makakabuo, hindi kayo magkakasundo, pag hindi ang Diyos ang namamagitan sa atin. Pag hindi ang Diyos ang gumagabay sa atin. Okay? Sabi niya huli natin, ang aming pundasyon ay ang Diyos. 1, 2, 3. Pwede mo bang sabihin, pundasyon natin ang Diyos na ang pamilya hindi nag-church? Pwede ba nating sabihin, ang pundasyon ng pamilya namin ni Diyos, hindi nga kayo nagbabasa ng Bible eh.
Hindi, ang pamilya namin, ang pundasyon namin ay Diyos. Kailan ho kayo huling nanalangin sama-sama bilang pamilya? So, everything na itatayo natin, see to it, hindi babangga sa pananampalataya natin sa Diyos. Do not allow the things of the world, na agawin yung buhay natin para sa Diyos. How about, tingnan natin ito ha. So again, next slide po tayo, next slide. Okay, next slide tayo. So number 2 is the word align with God's purpose. Align your work with God's purpose. Okay? It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for He gives to His beloved sleep. Hindi ang sinasabi dito, bawal maghanap buhay. Sa totoo lang, ang pamilya at hanap buhay, hindi natin kailangang pagbanggain. Pareho siyang kaloob ng Diyos. Every Saturday po kasi nasa Magna Prime ako, no? Isa sa mga concern nila ganito, meron dong lalaki laging late. Ngayon, nung trinace po, bakit siya laging late? Kinakailangan niyang ihatid muna ang kanyang anak sa school bago dumiretso. Parang pinili na lang niya na hindi na baling late basta maihatid ko yung aking anak. So paano po ba natin isesettle yon? May responsibility siya sa work na pumasok ng maaga. May responsibility rin naman siya na asikasuhin ang kanyang pamilya. Paano natin to babalansihin? Okay? So we believe it's a matter of priorities and time management. Huwag natin pagbanggain. Mahirap naman yung yung may trabaho ka nga, wala ka naman time sa family. Mahirap naman. Sobra yung time mo sa family, wala ka naman trabaho. Kaya nga yung mag-asawa na nag-retire, yung asawa, hindi sanay yung babae na lagi doon yung asawa niya at hindi laging sanay ang lalaki na andun siya. Tingnan niyo po, kadalasan nag-aaway kasi hindi sila sanay na mahabang oras magkasama sila na walang ginagawa. So might as well ayusin at planuhin. Ang point ko po is ganito. Nagtatrabaho tayo para sa pamilya, pero wag naman dumating ang pagkakataon na wala na tayong oras sa pamilya po natin. Can I hear amen? We should value work din. Wag naman tayo magagalit sa trabaho. Kung hindi dahil sa trabaho, hindi mabubuhay yung pamilya natin. Saan tayo kukuha ng pambayad sa maraming gastusin? Okay? So, align your work with God's purpose. Sabihin niya ho natin, nagtatrabaho ako para sa pamilya. Okay? Kaya yung mga nasa sales o sa medyo very challenging yung work, ayusin lang ho natin, maayos po yan. Tingnan natin to. Okay? Next title. Maganda po ito. Ako, prinsipyo ko lang po ito na kinuha po sa aking kasamahan at kaibigan na pastor. Masaya akong alis ng bahay para maghanap buhay, pero mas masaya akong babalik dahil may pamilyang naghihintay. May narinig po ako kay Pastor Clem Guillermo, isang lalaking laging nag-o-overtime. Pag tiningnan mo, parang pwede mo na siyang hangaan. Lagi siya nag-o-overtime. Pero nung trinace po nila, bakit siya lagi nag-o-overtime? Hindi ako nananabik umuwi sa amin, ang gulo eh. Yung hindi na na-enjoy niya yung pamilya niya, mas gusto niya, pagod siya sa trabaho, na kapag uuwi, tulog na siya. Are you excited umuwi sa isang pamilyang magulo? Are you excited umuwi sa bahay na puro awayan? Napansin niyo po yung mga anak natin, instead na mag-enjoy sa pamilya, barkada at cellphone laging kasama. Mga kapatid, may prayer to all of us. Sana kapag umalis ka, masaya kang aalis, pero sobra kang gustong-gusto mo nang umuwi kasi lagi kang may pamilyang binabalikan. Nakasakbila ng mga pagod at hirap, walang katumbas pa rin na kaligayahan ang pamilyang kaloob ng Diyos. May natututunan po? Malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Okay, sige po. How about this one? Mabilis lang naman ito, no? Multiply disciples on your home. Multiply disciples on your home. Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb a reward.
explain lang natin mabilis. Ang mga anak, hindi sila pabigat. Ang mga anak, again, hindi sila kabigatan. Ang mga anak, hindi kaabalahan. Ang mga anak, hindi po buwisit yan. Ang mga anak ay kaloob at pagpapala ng Diyos. Amen. Hindi pinagkaloob ang mga anak para pabayaan, para pagalitan, para abusuhin. Ang mga anak ay kaloob ng Diyos na minamahal. Tingnan nyo nga po ito, meron po ako inilagay dito. Sige, tingnan nyo nga po ito. Imagine kung ang anak mo na dinidisciple ngayon at tinuturuan, future president pala ng ating bansa, ano ang iyong gagawin ngayon? Pagagalitan mo ba yung future president ng Pilipinas? Ay, Mr. President, bumangon ka na! Ay, Mr. President, maghugas ka na ng pinggan! Pwede rin namang utusan, pero siguro, kung alam mong presidente at CEO ng company ang anak nyo in the future, hindi mo siya pag-aaralin kung saan-saan lang. Kasi alam mo, kailangan ng katalinuhan ng inyong anak in the future. Hindi mo siya ilalagay sa school na binubuli ang mga estudyante. Hindi mo siya ilalagay sa school na ikaw mismo hindi ka bilib sa mga nagtuturo. Hindi mo siya ilalagay sa kung sino-sino lang. Aalagaan mo siya. Mga kapatid, bago pa ang school, bago pa ang paralan, ang totoong nagtuturo, pamilya. Let me say this to you, mga tatay, ikaw ang pastor ng pamilya mo. Ikaw ang leader ng pamilya mo. You should lead. Multiply disciples at home. Kaya napakahalaga po na tinuturuan natin ang ating mga anak. Tawagin ko muna si Lucas. Ano po, kahit saglit lang, ano po. Actually, ang dami kong pinabi sa kanila at pinagawa, pero hindi ko alam kung ano ba sasabihin nila. Lucas, anak, sige nga anak, can you share something na mga bagay na natutunan natin sa pamilya or anything na nilalagay ng Diyos sa puso mo, anak? So, meron sa pamilya namin, meron kaming ginagawang practice. So, itong practice na po na ito, meron po siyang dalawang parts. Yung unang part po, pag ang member sa pamilya nagkagulo, 2 or more, bawal po siya lumabas sa bahay. Ito po kasi yan eh. Pag nag-away po kasi, ang magulang at saka ang kabataan, ang nangyayari yung kabataan, kesa sa ma-accept niya agad-agad, ang nangyayari, nagtatampo, nagagalit, nagdadabog. Kesa sa andyan lang sa bahay, tapos masosolve na agad yung problema, ang nangyayari, umaalis na siya sa bahay. And dahil umaalis siya sa bahay, let's say makikita niya yung kabataan, yung mga barkada niya. So, ang nangyayari, humahanap siya ng pagmamahal. Ang pagmamahal na yun, na pumunta sa kabataan na kabarkada niya. So, ang nangyayari, instead na mahanap niya yung pamilya niya, sa nanay niya, sa tatay niya, sa mga kapatid niya, ang nangyayari, nasisira siya at pumunta siya dito. Kaya po, ang ginagawa po namin, pag nag-aaway po ako kay mami, or pag nagkaroon ng gulo, di po ako maalis sa bahay, kundi linalak ko kasi yung sarili ko sa kwarto. Umiiyak ako, nagdadabog ako, pero yun nga, si mami, na-approach niya kasi ako in a calm way, pati din si dad. So, hintayin niya muna ng konti-konti, and then i-approach niya ako. Kasi, pag lumabas ka sa bahay, di nila alam kung saan ka pupunta eh. Pero dahil nandun ka sa bahay, makikita ka niya. And yung pangalawang part is, yun nga, nasa bahay lang nga kayo. Kailangan, doon sa day na yon, pag doon nag-start yung problema, dapat doon na din ayusin. Kasi po, pag di ninyo po pinatay yung apoy agad, mas lalaki po yan. Tapos lalaki po yan, until masira po yung buo na pamilya. Kaya po, ang pinaka-best para sa akin na time na ayusin ang problema is I guess yung pag na-start na yung problema, nagdabog na, tapos kumalma na yung apoy. Doon po yung pinaka-best na part. And kung iniisip ko po, kung di po yung ginawa ni mami at daddy, ewan ko na lang po kung ano ba magiging sa pamilya ko. Kaya ang pinaka-best na solution para ayusin yung mga problema, para sa akin, is bawal lumabas po sa bahay pag may gulo at hintayin at ayusin dun sa day na yon.
Okay. Diyan na po tayo nagtatapos. Ano ho? Pastor Lucas? Wala daw lalabas ng bahay pag may problema. Saka as much as possible, ayusin agad. Okay? Hilihan ko naman si Lori na mag-share kahit kaunting bagay po patungkol sa pamilya po natin. Okay? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan. So, may verse lang po muna akong i-share sa inyo. Sabi po sa Matthew chapter 10, verse 34 to 36. Si Jesus po ang nagsasalita dito. Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword. For I have come to turn a man against his father, a daughter against his mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. Sabi po sa verse 36, a man's enemies will be the members of his own household. So nung tinanggap ko po yung word na to from God, parang yun na rin po yung time na parang ang dami namin pinagdadaanan sa bahay. And parang sinapak lang mo ako ng word ni God, no? Kasi totoo po na may mga tendency po na hindi natin nare-realize na yung kaaway, parang ginagamit niya yung pamilya para i-destroy yung relationship nila sa bawat isa. And may gusto lang po akong i-share dito, no? Specifically sa mga kabataan. Kasi I believe, no, na importante din po ang perspective. Kasi bilang anak, no, alam po natin na may mga hindi rin alam ang ating mga magulang na pinagdadaanan natin. Or may mga hindi rin alam ang ating magulang na mga thoughts natin, ganyan po. So, una po is, I want to share about the beauty of obedience. So, kanina rin po, no, sa divided sessions natin, meron din po tayong tinalakay about obedience. Pero gusto ko pong i-share ngayon na sa obedience po kasi, mahirap mag-obey kapag authoritative, no? And may mga tendency nga po na, kunwari, ginagawa mo na yung isang bagay, tapos inutusan ka ulit, parang ayoko nang gawin to, no? So, gusto ko lang po sabihin sa mga kabataan dito na mas gagaan ang buhay natin sa pag-obey when we are surrounded in an atmosphere of thanksgiving. So, napapansin niyo po ba na kapag marami kayong pinagpapasalamat sa Diyos, parang napakadaling gawin ang lahat ng bagay. Parang napakagaan, napakadaling mag-obey sa parents mo kasi masaya kang ginagawa mo yon. At kapag surrounded ka sa atmosphere ng thanksgiving, parang doon po nagre-reflect yon, no, sa mga actions natin. And namomodel din po natin ito sa ating mga kapatid at sa iba pang tao na nasa paligid natin. So obeying is lighter, obeying is easier when you are surrounded in an atmosphere of thanksgiving. No? At gusto ko rin po i-share sa inyo na sa mga kabataan dito, sikapin po nating pasayahin ang ating mga magulang. Amen? So, ako po kasi minsan, no, sa kwarto po, parang ako na po yung nagtitake initiative minsan na kapag may kalat, no, you will take initiative, no? Ano pa po ba yung gusto natin, yung ginagawa na natin agad before na utusan tayo, no? Or hihintayin pa natin na utusan tayo, di ba? Parang mas maganda po sana kung magte-take initiative na po tayo at gawin at pangunahan ang ating mga magulang sa mga bagay na alam naman po natin na dapat gawin sa bahay. And ang gusto ko pong i-share sa inyo that communication is very important. So, practice po ito na ginagawa namin sa bahay na lately lang din po namin ginagawa, no? So kami po kasi, hindi rin po kami dati sanay na kapag lumalabas po kami, nagte-thank you po kami kila daddy kapag tinitreat nila kami. Or kapag may mga instances po na, yun nga po, pinapasyal kami sa SM, gano'n. Pagka uwi namin sa bahay, wala na pong pansinan, gano'n. Pero si Lucas po actually yung nag-start nito na
kapag tinitreat po kami, nagte-thank you, thank you mommy, thank you daddy, ganun. Tapos parang napapansin po namin na mas nagiging stronger yung relationship namin. Bakit? Kasi kami po out loud, sinasabi po namin sa aming mga magulang na ina-appreciate po namin sila. And I believe that it's very important po sa perspective nila na malaman po nila na ina-appreciate natin sila, no? Kasi, syempre, parang dapat po, no, na, magpapasalamat ba yung anak ko, na-appreciate ba niya yung ginagawa ko, na-appreciate ba niya yung time na binibigay ko sa kanya, no? So, communication is very important in such a way na nagbibigay tayo ng mga words of affirmation sa mga magulang natin, no? And surprise nyo lang po sila, no? Mga kabataan dyan, sabihin nyo, Ma, I love you, ganon. So, Ma, I appreciate you. And it's a very, very good practice, no, sa bahay na pinapractice po natin yung ganong klaseng communication. And sa mga magulang po, gusto ko po kayong i-encourage, no, na kamustahin niyo po ang inyong mga anak. Dahil ako po personally, dati po hindi po ako sanay na nag-open po sa aking mga magulang about sa mga personal struggles ko sa school. But, you know, sometimes all they need is a lending ear. Amen? So, mga kabataan, wag po tayong mahiya na sa ating mga magulang, i-share din po natin ang ating mga struggles. Dahil kapag alam nila na comfortable sila na makipag-communicate sa'yo, mas magiging stronger po yung relationship, mas magiging healthy po ang inyong relationship. So yun lamang po ang gusto kong i-share sa inyo. Yun lang po. Thank you po. Kamukhang-kamukha ko po, ano? Sa akin talaga nagmana yan. Although minsan yung mga kabataan lang, ano, halimbawa, DYLM, ano ba ibig sabihin nun? Yung pala, do you love me? Ang medyo nawindang ako, si 224. Ano ba yung 224 na to? February 24? Yung pala, today, tomorrow, forever. O sige nga, kayo nga, ano nito, hulaan nyo, XYZ. Walang acronym yun. Yari kayo, mahihirapan ho kayo. So, bilisan natin. Tingnan natin to. Ganda, no? Kung mamumultiply natin ang mga disciples natin na mga anak, panalong-panalo. Okay? Invest in relationship, not just possession. So, talagang pong ano, no? More than sa mga bahay, more than sa anumang properties, ano po, tayo, mag-invest talaga tayo sa ikabubuti ng mga anak natin. Like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. O tingin muna po kayo sa akin, ito lang siguro yung sobrang ganito lang, sobrang challenging talaga. Mag-invest tayo sa education ng ating mga anak. Mag-invest din tayo, hindi lang sa education ng mga anak natin, sa kids' church. Ang halaga po niya na namomold ang mga bata. Tingnan niyo po, ang ganda, yung mga batang ito, sobrang kitang-kita mo na mga lumaki sa presensya ng Diyos. Si Lori po kasi, baby pa lang yan, hindi na umalis yun, walang absent sa church yan. Even sa mga prayer and fasting. Hindi ko sinasabing laging ganun ang pwedeng mangyari, biyaya lang din po ito ng ating Panginoon. Owi, dito ka nga nadali, tatanungin kita, bilis, ganyan, come on. Siya dapat ang magkikwe. Lagi niya akong tinatanong, Daddy, kailan mo ko ilalaban sa America's Got Talent? Tagataas ko siya niya mag-ballet. Sabi ko, anak, mag-reduce muna tayo kasi kung ballet, baka masira yung sapatos natin. Owi, di ba yung question sa ini, Mami? Why our family is important to you? O, pang Miss Universe na to. Anak, ha? Sige. Short lang. It's kasi, pag wala tayong pamilya, dito na lang tayo sa orphanage kasi orphan tayo. Kung wala kang pamilya, diyan ka na lang sa orphanage. Oo nga. Sige, Owi, bakit kailangan mag-read ng book ang baby? Sige, bakit kailangan mag-read ng book? Kasi, pag you don't read, because if you don't read books, you will be smartless. Smartless. And when you read the book, you will become? Smart. Smarter.
Sino kamukha mo? Si daddy o si mami? Mami. Ay, salamat, Jojo. Palakpakan natin si Owie. Ako naman. O, anak, doon ka na, anak. Ayan, ha? O, kuya, hawak mo si Owie. Ako, Panginoong Jesus, alam niyo po, kahit anong pagod, itong baby namin ito. Kasi si Lori, bago pa kaming magulang, ang hirap. Pangalawa, nagkakapag-adjust na kami kay Luke. Siguro si Owie yung somehow sa parenting ho namin, mas nakuha namin ng konti. Ngayon, hanggat hindi nyo nakukuha, anak lang ng anak. Halimbawa, pang 12 na master nyo na, o stop na tayo. Ano po? Okay, invest. Sige, tingnan natin to, kuya. 1, 2, 3, invest. So, mamuhunan, wag manghinayang. Minsan maggalante pa tayo sa maraming bagay, pero mas maging galante lalo tayo sa pamilya natin. Okay? Letter L na tayo, lead by example. Lahat ng ginagaya natin, lahat ng ginagawa natin, ginagaya ng ating anak natin. So, blessed is the man who fill his quiver with them. He shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gate. So mga kapatid, ang quiver, di ba may lalagyan? Pagkatapos, yung pinakapana mismo, arrow, yan yung mga anak natin. We need to lead them. Yung nakikita nila, kasi kahit magturo ka, kapag iba yung ginagawa natin, mas gagayahin ang anak natin yung nakikita sa atin. Pagmumura, pag-aawayan. Minsan tinanong kami ni Lori, hindi ko alam kung si Lucas, Daddy, nag-aaway ba kayo? Oo naman, ba't parang di namin nakikita? Kasi as much as possible, kahit may problema kami ni nanay, gusto namin itong solve privately. Kasi nararatel ang mga anak kapag nag-aaway ang magulang, napakasakit. Lalo na sa anak na babae na nakita niya pinagbuhatan ng yung nanay niya ng kanyang tatay. Kaya minsan maraming galit sa lalaki, di mo alam kung ano ang pinagmulan. Pag trinace mo, ganun pala. So mga kapatid, lagi nating mahalin ang ating pamilya. Kung ano ang gusto mong gawin nila, sana umpisahan natin. Letter Y is the word yield, to God's plan. Pag sinabi nating yield to God's plan, dito yung as for me and my house, we will serve the Lord. So napakahalaga po na ang tahanan natin laging naka-submit sa kalooban ng ating Panginoon. Yung lahat ng ating gagawin, kalooban, eto ang gusto ko, pero ang tanong, ito ba yung kalooban ng Diyos? Let me cite an example lang si Sir Derek. Nung nakuha niya yung isa pang parang product na Sinclair, sabi niya, Mami, kukuhanin ba natin to? Hindi ba ito babangga sa pamilya natin? Kasi kung ngayon busy na ako, at kinuha natin to, do you think meron pa tayong oras at isa? Di ba ang sarap ng gano'n na hindi lang tira ng tira, hindi lang banat ng banat. Mga kapatid, napakahalaga pag-usapan nating pamilya, even yung mga plano na to. Sige nga, next slide tayo, kuya anak. Ang sabi dito is this, okay? Wala nang hihigit pa na pagpapala sa isang pamilya sama-samang naglilingkod sa Diyos. Do you agree? Amen. Sige anak, sige, para mas na tayo. So, this is the family blueprint. Kung kayo mag-aasawa pa lang, magbubuo ng pamilya, o nagbubuo pa lang, tandaan nyo lang po ito, huwag nyo kalilimutan, una tigit sa lahat, ang Diyos. Siya ang pundasyon ng maayos na pamilya. Kahit ka pa pastor, kahit ka pa magaling na presidente, kung wala ang Diyos, hindi ka magiging mabuting tatay, hindi ka magiging mabuting nanay or anak. Align your work with God's purpose. Tama magtrabaho. Pero huwag mo naman kalilimutan ang pamilya mo. Multiply disciples at home. Discipleship begins at home. Invest in relationship, lead by example, yield to God's plan. And how about this one? A godly family is the greatest treasure you can leave behind. Maaaring hindi ka ganon kagaling. Pero kapag mahal mo ang pamilya mo, sobrang ma-appreciate mo yan. Sige nga, Lori, saglit lang. Can you, may parunin tayong video. Pakiready lang yung video, anak ka. Pakiready lang yung video. Meron akong classmate sa Bible school. Sabi nung anak niya,
Nay, ano ba naman ito? Ang lungkot-lungkot ng bahay natin, ang pangit-pangit ng bahay natin. Minsan may ilan sa atin dito yung hindi mo appreciated mismong bahay ninyo kasi ang gulo-gulo. Sabi niya, anak, di man ganun kaganda yung bahay natin, pero ma-appreciate mo isang araw kung anong meron ka sa bahay na ito. Alam niyo po, isang gabi, may nagrarayot, may nagwawala, may isang lalaki na nag-urumentado po. Kahit sumisigaw siya at takot na takot yung mga nasa labas, pero yung nasa loob ng bahay, sabi niya, Mami, kahit ang gulo ng labas, pero dahil kasama ko kayo sa loob, dahil may pamilya ako, ramdam ko ligtas ako. Ramdam ko nasa mabuti kong lugar. So mga anak, maaaring hindi natin na-appreciate ngayon yung pamilya natin. Parang medyo magulo, mahirap, di katulad ng iba, nakakapamasyal kung saan-saan, nakakakain kung saan-saan. Pero mga kapatid, ang una mong ipagpasalamat, hindi man perfecto ang magulang mo, may magulang ako. May pamilya ako na alam ko pagdating ng problema ay nasa tabi ko at handa akong tulungan. I want to honor my wife. Kaya lang nasa Japan po siya ngayon. Pinagtrabaho ko po muna. Hindi po, masyal po siya. Masaya po ako na ang aking asawa hindi lang puro gawaing bahay o nagkiklinik din siya. Masaya po ako na ang asawa ko po masaya. Masaya po ako na ang asawa ko po may panahon. Sabi ko, huwag mong intindihin yung mga labahin, huwag mong intindihin yung mga hugasin ng pinggan. Pagbalik mo na lang. Kasi minsan ng mga nanay, mamamasyal na lang, ana-ana pa ng ana-ana. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Yung mga anak natin, binadgetan ko yan, 30,000. Araw-araw, mamamasyal kami, kakain kami sa Eat All You Can, walang hugasan ng pinggan. Ang hirap ng walang nanay. Pero salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon. Sana pag masaya si tatay, sana masaya ka rin naman. Pero wag lang habang nagdadrag saka umiinom, saya ni daddy, oh. Wag naman. Yung makita mong healthy si daddy, si papa mo, thank you Lord. Yung magsalita lang ng konti, thank you Lord. Kasi maraming tatay po habang tumatanda, hindi na nagsasalita. Bayarin, utang, problema. I-appreciate naman natin at mahalin po natin. Sige po, si Nanay Lena kasi yung maraming bagay na nakikita nyo sa pamilya ko po, mas mas siya po talaga ang naglilid. Mas siya po yung nagtuturo. Pero andun din naman po ako, na-appreciate ko lang pagiging hands-on po niya sa pamilya natin. Okay? Panoorin naman natin muna po yung video na ito. Baka marami pong mga nanay, hindi po kasi ko pwede magsalita in behalf of nanay. In behalf of tatay, sipagan natin, galingan natin, husayan natin sa paghahanap buhay at pag-aasikaso. Pero yung mga nanay, hayaan nyo po si Pastor Elena ang mag-share sa atin. And dito tayo mag-e-end po sa video na ito. Sige po, panoorin natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Nagagalak po ako na ang bawat pamilya ngayon ay halos kumpleto dito sa atin sa Victory Mall. Kaya Happy Family Day po sa inyong lahat. Kung katabi niyo po ang inyong pamilya, alam ko po na kayo ay masaya ngayon na nakasama niyo po ang inyong buong pamilya. Isa po sa pinaka-rewarding na tungkulin natin bilang mga babae ay ang pagiging ina. Ito po ang pinaka-challenging pero natitiyak ko po na ito rin po ang pinaka-rewarding. Isa pong pribilehiyo ang matawag na mami, mama, mami or ina sa atin ng ating mga anak. At naniniwala ako na marami po sa atin ang somehow nag-i-struggle kung paano po ba natin magagampanan ang role na ito. Kaya po sa umagang ito, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang dalawang powerful weapon na ginamit ko po ever since na ako ay maging mommy. Dalawang bagay lang po ito. Alam ko pong marami po tayong pwedeng ibigay na advice. Pero itong dalawang bagay lang po na ito ang gusto ko pong i-share sa inyo na pinapractice ko po personally. Number 1 is the power of prayer. Ang kapangyarihan ng pananalangin. Alam niyo po, kung meron mang isang bagay talaga ako na sobrang ginawa
dahil I was just 25 nung naging mommy po ako, no? Napakahirap po kasi marami akong hindi alam. Ang go-to person ko po talaga ay ang ating Panginoong Jesus. And of course, I am blessed because I was surrounded by a lot of godly women, no? Mga nanay na umalalay sa akin kung paano ko aalagaan ang aking mga anak at kung paano ko sila tuturuan ng banal na salita ng ating Panginoon. Pero isa po sa talagang sobra kong ginawa, I always kneel down and pray. Ito po ang isang bagay din na nakuha ko talaga kay Nanay Poring, no? Na lagi niya pong sinasabi, walang hindi nadadaan sa panalangin. Manalangin tayo ng manalangin dahil alam nating makapangyarihan ang ating Diyos. And true enough, kasi alam niyo po ba na sa Bible, almost all of the stories in the Bible na nagpi-plead or nagbebeg ang isang nanay sa ating Panginoon, hindi po niya ito pinahihindian. Alam niyo, may isa nga lang po ako talaga na natatandaan na hindi pinagbigyan ng Panginoon. Ayun ay ang lumapit yung nanay ni James at ni John nung hinihingi niya ang kanang trono ng ating Diyos Ama. But the rest of the stories in the Bible, kung saan makikita natin na talagang nanalangin at nagbeg for help ang mga nanay, talagang hindi pinahindian ito ng Panginoon. And one of the remarkable story is the story of the Canaanite woman, no? Isang ina na nagbebeg sa ating Panginoong Jesus dahil ang kanyang anak ay inaalihan ng masamang espiritu. So, lumapit siya sa Panginoon at sinabi niya, Lord, please help me, please help me. Pero ang Panginoong Jesus parang di siya pinapansin that time, no? But she kept on begging to God. She kept on coming to God, no? Pero hanggang sa sumagot ang Panginoon sa kanya at sinabing, it is not right to take the children's bread to the dogs. Hindi raw tama na ibigay, no, ang pagkain ng mga anak sa aso, sabing gano'n ng Panginoon. Kung titignan mo, very offending yung sinabing ito ng Panginoong Jesus. Pwede na siyang magtampo, pwede na siyang umalis. Pero alam din ng babaeng ito na tanging ang Panginoong Jesus lamang ang makakatulong sa kanya. At sinabi niya, yes, Lord, totoo naman, hindi naman talaga tama. Yes, Lord, but even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Sinabi ito ng babae. And dahil sa kanyang sinabi, namangha sa kanya ang Panginoon at sinabi, Woman, you have an amazing faith. And right that moment, gumaling ang kanyang anak. Mga mommies, sa bawat nanay na kasama ko ngayon dito sa Victory Mall, ipanalangin po natin ang ating pamilya, ang ating asawa at ang ating mga anak. Dahil marami po tayong hindi kayang gawin, pero kapag nanalangin tayo, ang Diyos ang laging sasama at kikilos sa kanila. Maganda man o pangit ang nangyayari sa ating mga anak, patuloy lang po natin silang ilapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. So yun po yung una natin, the power of prayer. Ang pangalawa is the power of being present. Na? Mga mommies, alam ko pong marami tayong gustong ibigay sa ating mga anak. Pero ang pinaka-importante na gustong-gusto ng ating mga anak ay ang pagiging available po natin. I would like to say, personally, ito yung isang bagay na sobra ko pong sinacrifice sa aking buhay. Kasi may mga bagay akong iniwan just to make sure that I will be there for my children. Now, I know for some of us, this is one of the hardest part of parenting, of motherhood, for not being there, for being guilty because we are working, for being guilty because we are not there, because we are an OFW. Alam ko po, naglilinger yan sa isip mo. Pero sinasabi ko sa'yo, may awa ang Panginoon. Yung hindi mo kayang gawin ng Panginoon. Just give your best. Kung ito lang yung time na kaya mong ibigay sa iyong mga anak, just give your best. At naniniwala ako na basta nakikita ng mga anak natin na binibigay natin yung best natin para sa kanila, doon po tayo tutulungan ng ating Panginoon. So, ako po personally, I quit working and I did a full-time mothering sa aking mga anak, especially in their growing up years.
Kasi ayokong mamiss yung milestone ng aking mga anak. And true enough, nakita ko talaga kung gaano ito nagbunga sa aking mga anak. So I would like to share with you some instances wherein I found the beauty of being present, being always there for our children. Of course, yung special occasion ay given na po yan, na dapat present tayo, no, sa ating mga anak. Pero meron ding mga importanteng panahon na kailangan nandoon tayo. Pag sila'y nasasaktan, pag sila'y nahihirapan, pag sila'y natatakot. There was one time in the life of my son, my only son Lucas, no, wherein he joined a tournament, a chess tournament, no? Kasi po, ang anak ko po, ang sports niya is chess. Now, in his school, no, he is one of the best already. Maliit lang naman po yung population ng school nila, no? But he is the champion, ganyan. So, wala na masyadong challenge until such time na yung coach niya, no, sinabi sa kanya, Lucas, why don't you join a tournament? So, in-invite niya si Lucas for a tournament na ginanap sa St. Stephen. This was in 2023, no? So, when he joined, sinamahan ko siya. Ang plano ko lang nung una, ihatid siya doon, tapos bahala na yung coach niya, uuwi na ako. That was my original plan. But when I got there, nakita ko kung paano siya kinabahan. At sabi ko, parang di na ako makakaalis kasi kailangan ng anak ko ng support. So, I sat there with him. Tapos binigyan siya ng number, and then nag-register siya, yon, hanggang sa nag-umpisa na yung tournament. He was full of confidence sa first na match niya, no? At ang kalaban niya dito is an Atenean. So, ang dami from different Chinese schools and from different prestigious schools, no? Wala pang 5 minutes sa first match niya, tumayo na silang dalawa at nagkamay. And then, sadly, natalo siya sa kanyang first match. Hindi siya nagsasalita. And then, the second round, so may panibago siyang kalaban, no? Again, natalo siya ulit. At sa totoo lang, gusto na niya talagang umuwi. Until I told him, anak, okay lang yung matalo. Kasi sa mga talo mo sa buhay, doon mo mapapractice yung resiliency. Kailangan sanain mo yung sarili mo sa talo. So, sinabi ko yun sa kanya, no? At sinabi ko rin sa kanya na hindi naman tayo nagpunta dito para manalo lang kundi para matuto. Para malaman mo kung hanggang saan yung kaya mong gawin sa chess, no? Hanggang saan yung galing mo. At makita mo na marami pa palang dapat mong matutunan. Sabi ko sa kanya. So, he was teary-eyed actually. Gusto niya na umuwi, pero napigilan ko siyang umuwi. So, the third round came, he lost again, but he was okay until his fourth match. So, in his fourth match, nanalo na po siya. No? Nanalo na po siya. And, for the rest of the tournament, yun lang po yung kaisa-isa niyang panalo, yung fourth match. The rest, talo na siya ulit. Pero alam niyo po, we came home happy. Sobrang saya ng anak ko dun sa experience niya. At thank you siya ng thank you na I was with him sa araw na yon, sa first ever tournament niya sa chess. And then, recently naman, sa daughter kong si Lorichelle, no? She was engaged naman into a sport volleyball, no? Into a sports volleyball. Gustong-gusto niya naman ngayon maglaro ng volleyball. And same scenario, no? Nagkaroon ng tournament. I was not there kasi we were not invited naman. Pero nakita ko kung paano siya nag-prepare. Nakita ko kung paano siya nagpa-practice. Hanggang sa isang araw, nasa klinik ako noon, nag-chat siya sa akin, sabi niya, Mami, natalo kami by 2 points. Sabi niya. Tapos, hindi na siya nagsalita after that. Hindi na siya nag-chat. So, when I came home, the first thing I did was, I went to her room, and I sat beside her in her bed. So, hindi siya nagsasalita. Tapos, she just keeps on browsing her phone, pero totoo, wala naman talaga siyang binabasa. Hanggang sa tumulo yung luha niya. Tapos, inakap ko lang siya, tumabi ako sa kanya sa kama. Tapos, kinis ko siya, sinabi ko lang sa kanya na, it's okay, it's okay. And I told her the same thing that I told Lucas.
way back 2 years ago. Sabi ko sa kanya na kasi maganda na competitive ka, pero alam mo ba na hindi ka laging panalo. Kailangan masanay ka rin sa talo. What I mean is, kailangan masanay ka sa talo kasi kapag sanay ka na sa talo, no, pwede ka na magtagumpay. Okay? Kasi ang inaayos ng Panginoon sa atin, yung attitude natin towards being sports, towards defeat, di ba? How are you going to bounce back after what happened? She felt like she failed everyone. Sabi ko, it's okay that you felt that way. Pero, sino may sabi sa'yo na you failed them if you gave your best, pero hanggang dito lang yung best mo? Walang sayang kasi binigay mo yung best mo, sabi ko sa kanya. And then, we ended the day happy, no? Lumabas kami, kumain lang kami sa mga tinda dyan sa labas. Tapos, umuwi kami ng masaya. At alam ko na deep inside her, naibsan yung sakit na kanyang nararamdaman. Dahil sa, nandun lang ako. So, what I'm saying is, alam niyo po ba na kung minsan hindi naman talaga yung advice mo ang gusto nilang marinig? Kung minsan hindi naman talaga kailangang magaling kang magturo, hindi mo kailangan maging magaling sa maraming bagay bilang nanay. Ang kailangan lang, nandun ka sa tabi nila. Nandun ka pag nasasaktan sila, nandun ka pag nahihirapan sila, nandun ka pag masaya sila, pag nagtatagumpay sila. Yun yung dalawang bagay na binaon ko at patuloy kong ginagawa ngayon habang pati ako din ay gino-journey at inaaral ko pa ang pagiging isang ina. To end this part, I would like to encourage everyone. Mommy, pray for your children. Do not forget to cover them in prayer. Always keep them in your prayers and bless them. Lagi tayong magsabi ng mga pagpapala sa buhay ng ating mga anak. And number 2 is, try your best to always be present to your children's lives. Kasi minsan lang silang magiging bata. And even sa kanilang pagtanda, sobrang kailangan nila yung godly advice and support natin kahit wala tayong sabihin. So, congratulations muli sa bawat mommies na nakasama namin ngayon dito sa Victory Mall, and God bless po sa inyong lahat. Nyaya ko nga pong tumayo lahat na nagmamahal at nangangarap magkaroon ng maayos na pamilya. Sige po, tayo po tayong lahat. Last Friday is 41st birthday ng aking asawa po. At 16 years na rin po kami. Binayaan kami si Lori, si Lucas, si Miguel. Alam niyo, maraming nakakapagod na bagay. Pero ibang kaligayahan ang pagkakaroon po talaga ng isang pamilya na masasabi mong tahanan mo, lagi mong uuwian, lagi kang nananabik. Hindi ka man nagkaroon ng maayos na pamilya na pinagmulan, pero sa iyo magmumula ang isang maayos na pamilya. Amen? So, keep on trusting God. Keep on trusting God. Ito siguro po yung something. Hindi po kami sobrang galing, hindi po kami sobrang talino. Pero kayo po ang inspirasyon namin. Bakit patuloy namin inaayos yung pamilya namin? Para hindi tayo kagaling na preacher, which is hindi naman yun ang dream natin. More than anything else, I want to become a great father to my kids, a great husband to my wife, a great son-in-law sa aking biyanan, and a great father po talaga sa inyo po. Maraming po salamat. Pag-pray nyo rin po kami. Kailangan namin ng prayers nyo. Hindi po kami tatayo without your prayers. Kaya salamat. Sa oras na ito, meron ka bang picture dyan? Meron ka bang, ilabas nyo nga po yung picture nung pamilya nyo. Sa wallet ko po, tingnan mo nga Lucas, sa wallet ko, tingnan mo na doon, sa bulsa lang, or
Dali mo na anak yung bag ko. Tara. Thank you, Jesus. Dito na lang. Sige po, kasi ididikit nyo po yung picture ng pamilya. Dito na lang muna para madali, para hindi na po. Ayan, ayan. Ayan. Sige po, takpan nyo ako. Okay lang yan. Okay lang yan. Sige po, ilabas natin yung picture ng pamilya natin. Kahit walang laman ang wallet mo na pera, pero basta may pamilya ka, mayaman ka. Amen po ba tayo doon? Kaya sana, do not forget, your family is your treasure. And the legacy na iwanan silang maayos, yun ang pinakamagandang regalo natin sa kanila. Habang inaawit ng worship team natin po, pwede nyo po ba idikit sa wall na ito ang picture ng iyong pamilya? Sige nga po, lahat lang po ng may dalang picture po dyan, sige po, lagay nyo po dito sa wall. Sige po, come on. Thank you, Jesus. Sige po, awitin po natin yung awiting ito. Thank you, Jesus. Come on, praise church. Tayo po natin umawit po sa ating Panginoon. As a family, we stand together. As a family, we join hands together. Lifting praises to the Father above. Sige po, kung meron kayong picture sa wallet dyan, pakas na lang tayo na padikit sa kanila.
makapagdala do, may mga photo booth po tayo dyan. I will encourage you even next Sunday, this next month po, hindi natin iiwanan basta-basta po. Pag-pray lang natin yung pamilya natin. Pwede po pa tayong humabol, dikit lang po natin, ano po. Taas natin dalawang kamay natin sa Panginoon. Father God, in the name of Jesus, binabless namin yung aming pamilya, O God. Maaring yung iba naguguluhan sa pamilya nila. Maaring yung iba nalulungkot sa pamilya nila, O God. Pero Lord, maraming po salamat. Alam namin, Ikaw yung author ng family, O God. Kahit gaano kagulo, may pag-asa na maaayos ito. Kahit gaano ito hindi kaganda, Lord, may pag-asang gumanda po, O Diyos, sapagkat Ikaw nagpapaganda ng aming pagsasama. Panginoon, pagpalaan niyo po lahat ng pamilyang narito ngayon. Sana Lord, sobra naming i-value ang relationship namin bilang pamilya na siyang isa sa pinaka-importante, O God, at pinakamahalaga sa aming buhay next to you. Salamat po, O God. Help us to become creative this week, to value and honor our family. Thank you so much, O God. In Jesus' name, amen at amen. Sigaw nga natin, I love my family. 1, 2, 3. Makaupo na po tayo lahat. Okay po. So, thank you Jesus. Thank you Lord. Sige po, pwede po tayo humingi ng sobre sa ating mga ushers para po sa ating tithes and offering. So, allow me to read this passage po sa inyo. Psalms 112 verse 1 to 3. Sabi po dito, purihin ang Panginoon, mapalad ang taong may takot sa Panginoon at malugod na sumusunod sa kanyang mga utos. Ang mga anak niya ay magiging matagumpay dahil ang kanang mga namumuhay ng matuwid ay pagpapalain. Yaman ang kanyang sambahayan, ang kanyang kabutihan ay maaalala magpakailanman. Kanina po na yung topic natin is pamilyang buo. Ano po, yung talagang matatag, nagsasama-sama. Pero we believe this is another way for God na i-honor natin ang Panginoon through tithes and offering. Kasi naniniwala tayo, pinapakita lang po ng passage na to, na kapag pinaparangalan natin ng Diyos, kasama ng pagbibigay ng ating ikapo or offering, no, pinagpapapala din niya, hindi lang tayo, kundi pati ang ating mga anak, ng ating mga anak sa susunod na henerasyon ng kalakasan, kasaganahan at katwiran. Sa mga bago po naming nakasama, hindi po compulsory, nagbigay tayo ng tithes and offering. We want na maunawaan po muna natin to. Pero we encourage you na ibigay po natin yung buong buhay natin sa Panginoon, 100% of our lives. Ano po? Gusto ko lang din pong bigyan ng kalinawan, ang tithes po, it is also a command and a covenant. Hindi lang po siya basta binibigay natin, pero ito po ay isang ginagawa natin upang papurihan ng Diyos. Sinasabi po sa Leviticus 27:30, it is a command na talagang anything na meron tayo, 10% po nun kay God. Pero wala pa pong command, may covenant na ginawa sila Abraham, which is yun yung pagbibigay din ng 10% nila. Kaya nga napakahalaga na pagka nagta-tithes and offering tayo, ano po, tithing were both command and a covenant. It is a principle of stewardship and faith. It is also a principle of honoring God through our finances. Sige po, taas po natin ang ating mga envelope sa Panginoon and we will pray po for this. Panginoong Jesus, nagpapasalamat kami sa umagang ito. Lord, napakaganda po ng mensahe mo para sa bawat pamilyang narito, O God. Lord, truly, more, higit sa mensahe, Panginoon, Lord, Ikaw yung maitaas sa buhay namin. Even po, Panginoon, ang aming mga kaloob, O God, maging honoring po ito sa inyo, maging mabangong samyong sa inyo, Panginoon. And Lord, truly, naniniwala kami as we give our 10%, O God, truly, Ikaw yung magbe-bless sa amin. Hindi lang po basta monetary, pero Panginoon, yung magandang kalusugan, maayos na pamilya, and truly, Panginoon, pamilyang nagsasama-sama nagdilingkod sa iyo. Maraming salamat, O God. Lord, bless our family together. In Jesus' name, amen and amen. Got you on the throne, and
Family Sunday, everyone.